Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mga hinihinalang sundalong Chinese nakapasok na sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Magsasagawa ng investigasyon ng Armed Forces of the Philippines hinggil sa ulat na may mga kainahinalang aktibidad umano ang mga Chinese national sa loob ng isang village sa Parañaque City. Una na rito ay nanawagan ng homeowners official ng village na imbestigahan ang tila dumaraming Chinese na naninirahan sa kanilang subdivision. Sa isang panayam, sinabi ng Multinational Village Homeowners Association Incorporation na tila empleyado ng isang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang mga Chinese na umabot na umano sa lagpas 100 ang naninirahan sa kanilang subdivision. Dagdag pa nito, hindi rin daw bababa sa 10 ang Chinese restaurants na itinayo sa loob ng village at ilang spa na rin ang mayroon na eksklusibo lamang sa mga Chinese nationals. Napansin din na may mga araw na naka-military formation ang mga Chinese at nagja-jogging palibot ng subdivision kung saan nakasuot ang mga ito ng black athletic attire. Hindi po totoo yun. Yung sinasabi lang 800 bands, kinik namin yung database namin, kasama na buong mga Filipino-Chinese, mga 300 lang Kasama rin yung mga Filipino, lahat. homeowners Lahat lang. ng homeowners po. 300 lang. Ang homeowners po rito sa multinational, mga 2.5 yun Pero, advice na rin ng mga general dito dati, mga dating ISAP, ako na nakakapon, mag-ID system na po kami. Including yung mga drivers nila, kung meron na silang driver. Especially kung foreigner, lalagyan na rin po namin ng ID system. Magpapa-augment ako ng isang machine pa ng ID maker para lahat control. Kakandidato ng posturing na kasi baka magkaroon ng election anytime. So baka ginawa nilang issue to, ang problema lang, may national security implications yung ginawa nila, baka nila na-realize yun. Hanggang ayun, kasasabi lang sa atin, di ba? Ang mismo nagpadala ng mga rito, si Secretary. Ayon naman sa miyembro ng Homeowners Association, may mga pagkakataon daw na nagiging bastos ang mga Chinese sa mga Pilipino sa loob ng subdivision, dahil sa mga ulat na ito. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na magsasagawa sila ng background investigation kasama ang Philippine National Police kaugnay nito. Hihingi rin umano ng tulong ang AFP sa Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs, at Department of Labor and Employment upang tiyakin kung legal ba ang pananatili ng mga dayuhan sa Pilipinas. Titingnan din daw nila kung may kinasasangkutang mga kaso sa China ang mga dayuhan sa tulong ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nagbabala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa umano'y pagsisikap ng China na palitan ang paraan ng debate hinggil sa West Philippine Sea dahil sa sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ipinalabas ni Teodoro ang liham sa gitna ng diskurso sa umano'y gentleman's agreement nina Chinese President Xi Jinping at Duterte na may kaugnayan sa West Philippine Sea, na isiniwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Matatandaang nagpahayag ang Chinese officials na nilabag ng Pilipinas ang sinasabing umano'y gentleman's agreement. Buwelta naman ni Roque, ang nasabing agreement ay nagbabawal sa Pilipinas na magsagawa ng anumang konstruksyon at pagkukumpuni ng mga installation sa inookupa nitong mga isla sa West Philippine Sea, pero hindi umano ito binding o walang bisa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, sinabi ni Attorney Salvador Panelo na walang pinapasok na kasunduan si dating Pangulong Duterte sa China hinggil sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Iginiit ni Panelo na ang sinumang nagkakalat tungkol sa nasabing kasunduan ay sinungaling at nais lamang ng publicity. 2 beses umano niyang nakausap si Duterte noong Holy Week kung saan sinabi ng dating Pangulo na wala siyang pinapasok na ganoong kasunduan sa China maliban sa usapin ng trade relations. Sa katunayan, ayon kay Panelo, sa ilang beses na pagpunta ni Duterte sa China ay pinanindigan nito ang 2016 arbitral ruling. Kay Duterte rin aniya unang nanggaling ang mga salitang walang isusukong kahit konti na teritoryo ang Pilipinas, gayon din ang foreign policy na friend to all enemy to none, na inuulit ngayon ni Pangulong Marcos. Wala po siyang ipinapasok na kahit na anong kasunduan. Nilalabanan niya nga Di ba, unang punta pa lang namin sinabi niya yung arbitral, nag-react nga yung mamang isa pero ganun pa rin siya. Kaya nga ang ginawa po ni Presidente Duterte, hinahanapan niya na lang yung pwede tayo mag-agree yung trade relations natin, security natin, doon na lang siya nag-concentrate. Basta pinanindigan niya na kung ano
ang ating paninindigan laban kaugnay dyan sa West Philippine Sea. Yun na yun. Kung ganito na nga ang nagiging hudyat ng alitan ng Pilipinas at China, patago na rin nagpapadala ng sundalo ang China sa Pilipinas ay dapat na rin aksyonan nito ng ating gobyerno dahil malaking banta ito sa ating bansa. Hahanapan ng diplomatikong solusyon ng pamahalaan ang mga problema at hamon na kinakaharap nito sa bahagi ng West Philippine Sea, isa na dito ang pagpapalakas sa maritime domain awareness ng bansa bilang countermeasure sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, nilinaw naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, na ang counter-response ng pamahalaan laban sa peligrosong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ay hindi purely military action kundi isa itong multi-dimension na aspeto, aniya ibang usapan na kasi kapag mayroon ng armadong pag-atake, siniguro naman ni Malaya sa publiko na gagawin ng gobyerno ang lahat ng diplomatic measures para harapin ang agresibong aksyon ng China. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang ipatutupad na countermeasures ng pamahalaan ay proportionate, deliberate, at makatwirang tugon. National Maritime Council, this is the old National Coast Watch Council. Meron na tayong ganun ever since, no? And ang naging hakbang ng Pangulo ay buuin unang-una, palitan yung pangalan. Pangalawa, dagdagan ng mga additional members o karagdagang miyembro itong National Maritime Council natin. At pinalakas din yung kanyang powers and functions, no? Ibig sabihin, yung kabuuan ng buong Pilipinas na po ngayon, ang covered niya. Kasi madalas nakafocus lang tayo sa West Philippine Sea. Ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. For example, yung sa Benham Rice, nasa east side ng ating bansa. Yung nasa north side natin, sa Batanes, no? Sa south, yung facing Indonesia and Malaysia. So lahat po ng lugar na yan requires maritime domain awareness. Or ibig sabihin, mas papalakasin natin yung ating maritime security. So binuo po ng ating Pangulo through Executive Order number 57, itong National Maritime Council for purposes of increasing our maritime security and maritime domain awareness sa ating bansa. Gaya ng lagi namin sinasabi sa National Security Council, yung ating pinakayaman no, sa ating karagatan, yung blue economy, yun ang game changer sa buhay natin mga Pilipino. And yung ating West Philippine Sea ay isang aspeto lamang ng ating archipelago. No? At napag-uusapan na rin naman niya yung naging pahayag ng ating Pangulo during last Thursday, no, Holy Thursday, na nang sinabi niya na magkakaroon ng mga proportionate, deliberate, and reasonable response or countermeasures sa mga nangyayari sa Ayungin Shoal or sa West Philippine Sea. Ito po ay bahagi noon. No? Yung pagpapalakas natin ng ating maritime domain awareness, yung pagpapalakas sa ating National Maritime Council, this is part and parcel of the responses and countermeasures that the President has directed. Kasi marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. And this is one aspect of that. Yung mga kababayan, na the administration or the government will exhaust all diplomatic measures. Kasama po ito dun sa naging pahayag ng ating Pangulo. The proportionate, deliberate, and reasonable response that the President was talking about covered not only the aspect of strengthening our military or our defense capabilities together with other allies, partners, and friends, but it also talks about exhausting diplomatic efforts to resolve the issue. Kasi alam naman niya, it is not in the interest of the Philippines, it is not in the interest of China, the United States, or any of our allies and partners for war to happen. So, given that, hahanapan natin ng diplomatikong solusyon itong mga problemang ito as part of the package of countermeasures and responses that the President spoke about. The President's statements was very clear. No, we will not be deterred. No, tayo ay handa na gawin ang lahat para ipaglaban yung atin din naman, no, yung ating mga maritime rights and entitlements in the West Philippine Sea and in other parts of the archipelago. That is why the President has strengthened
yung maritime domain awareness and maritime security across the entire Philippines. Hindi na lang nakatutok sa West Philippines. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.